Then, next is, gusto ko nang tapusin din tong, ito, yung mga column sa ibaba, di ba? Yung mga hindi natin nasama. Kunyari, ganyan lang, nakalimutan mo siya, di ba? Nakalimutan mo. Nakalimutan mo isama yung column. So, anong pwede natin gawin? O, edi, i-translate mo lang to isa-isa. So, for example, lalagyan ko dito, dito, dito. O, di ba? So, click mo lang to, translational repeat. Tapos, papunta tayong X direction, di ba? X, tapos tatlong step. Kasi 1, 2, 3. So, 3 steps. 1, 2, 3. Then, sa una, 1.5. Sa pangalawa, 5 meters. Sa pangatlo, 6 meters. Then, pipinutin ba natin yung link step? Hindi. Kasi nga, hindi mo siya i-connect. So, for example, napindot mo yung link step. O, napindot ko yung link step. Press OK ko lang. O, di ba? Ganun siya. So, arrow down mo lang. Ayan, makikita mo. Anong hindi natin kailangan? Yung sa baba. Kasi nga nag-link step tayo, kaya nilink niya. So, kunyari, napindot mo ng ganyan, wag mo nang ulitin. I-delete mo na lang. So, delete, delete, delete. Ayan, pwede naman ganyan. Diba? So, okay na siya. Ayan. Then, ayun, next na pwede mong gawin is, i-translate mo na siya papunta dito sa, sa may z-axis. So, punta ka lang kay front view. Ayan, di ba? Then, select mo to. Ayan, select mo. Dapat more than kalahati. Ayan. So, tingin ka ulit kay 3D. O, di ba? Na-select na siya. Tapos, translate mo na lang. So, translate mo. Z-axis. Tapos, 3 dalawa, no? Dalawang steps. Then, 3.5. Ayan. Then, okay. Ayun. O, di ba? Okay na yung column natin. Tapos na. Ayan. Nasundan ba? Nasundan? Ayan. So, another way pwede natin gawin is ganito. Kunyari. Di ba? Kunyari. Wala kang column. Ayan. Binura ko yung column. Wala ako dyan. Maglalagay ako ng column dito pababa. So, anong gagawin natin? Pwede ka mag-translate ng node. Di ba? So, gagawin ko, punta ako kay node cursor, then select ko lahat ng nodes niyan. No, nakaselect na lahat ng nodes, di ba? Then, punta ka dito kay translational repeat. Then, kailangan ko is column na 3 meters pababa. So, punta ka dito kay y direction kasi nga pababa. Then, since pababa siya, -3. Tapos, pindutin mo lang yung link step. Di ba? O, yan. Nagkaroon ka na ng columns. Okay ba? Nasundan? May tanong? Ano na siya kasimple mag-model dito? Napakadali lang. Explore nyo lang yan. Explore nyo. Okay tayo dyan. Okay. So, ayun. Natapos na natin yung ating second floor. Di ba? Ito yon. Yan. Natapos na natin to yung second floor. Next na lang natin kulang is, sabihin natin roof deck. Kunyari, 2-story lang to. Tapos roof deck. O, tapusin na lang natin to hanggang dito sa, kunyari, same lang din sila ng framing plan. O, edi, anong gagawin natin? Translate mo na lang to. So, ta-translate ko na lang to. Tingin ka sa front view. Copy mo yan. Ay, copy, highlight mo yan. Then, tingin ka sa 3D. O, translate natin. Translational repeat. Pataas. So, y-axis, no? Then, since pataas, positive dapat. Kung ilang meters yan, 3 meters kunyari. O, lagay mo 3 meters. Then, click mo na yung link step. Ayun. Okay na siya, di ba? O, tingnan nyo na. O, di ba? Pasayaw-sayawin nyo ng ganyan. O, gamitan nyo lang ng arrow keys. O, pinutin nyo yung left arrow, right arrow. Ayan. So, balik nyo kay 3D. Or kung gusto nyo makita mas maganda, punta kayo dito sa may parang pyramid. Ayan, parang pyramid. 3D rendered view. Click nyo yan, 3D rendered view. O, ayan. O, di ba? Ang kasi yung mga nakikita nyo sa mga post sa Facebook ng mga ano. Yan siya. Okay tayo dyan. Putikutin mo ng ganyan. Diba? Pag wala akong magawa, gawin ko lang. Okay. So, ayan. Na-model na natin, di ba? Kunyari, ayan, tapos ka na. Na-model mo na. Okay na. Excited ka na. Tapos, bago mo lang naalala, uy, nakalimutan ko maglagay ng stair. Di ba? Nakalimutan maglagay ng stair. Ayan, di babalik ka dito. Siyempre, may hagdan ka. So, for example, ito part na to. Saglit lang.
Ito. Ayan. So, sabihin natin, ito yung stair mo, di ba? Sabihin natin, this is your stair. Yan, kunyari, yan yung stair mo, di ba? O, lahat yan, hagdanan yan, kunyari lang, tuloy-tuloy yan, butas lahat yan. Di ba? Okay na yan. Yan, ito yung stair mo, kunyari. Tapos, oops, nag-save. O, syempre, kapag sa framing plan mo, butas yan, di ba? Halo yan, butas yan. So, ibig sabihin, kailangan mo maglagay dito ng, ito, may additional beam ka dito. Kailangan mo ng beam dyan. Yan. So, lalagyan natin mamaya. Then, kunyari, isa pa. Since, tingin ko, kunyari lang, sabihin natin, magde-deflect to. Sabihin natin, naku, 6 meters, masyadong mahaba to. So, pwede kang maglagay dito ng intermediate beam. Yan, pwede kang maglagay ng intermediate beam. For another purpose nito, para medyo mas magaan yung pag-ano natin sa slab. Kunyari, may ilalagay ka ditong hollow blocks. Okay, maganda, maglagay ka ng intermediate beam dito na tinatawag, di ba? Ito kasi, kapag column to column yung beam mo, kagaya nito, ang tawag dyan is girder, di ba? Girder. Yan yung mga main beam mo. Kapag naman, meron kang girder dito, tapos naglagay ka dito ng additional beam, tawag dyan is intermediate beam. Yan, which is, kunyari, 3.5 meters naglagay ako dito. Diba? Yan, kunyari, uy, ba't di siya sumakto sa gitna? Basta kunyari, 3 meters na pala, sorry. Ayan, 3 meters gitna mismo. Kunyari lang gusto ko maglagay dyan, di ba? Kasi gusto ko maglagay ng hollow blocks dito. Tapos gusto ko rin mabawasan yung deflection kasi nga ang haba masyado nito, 6 meters. I mean yung beam magdi-deflect pero yung slab, 'di ba? Kasi masyadong matakaw na sa bakal 'yan pag ano. May purpose. Ganun ginagawa ng iba, hinahati nila eh para yung sa pag-design ayon, para hindi mahirap, para ikakating-kating na lang. Pero 6 meters. Oh, alanganin pala tong 6 meters kasi kukulangin yung bakal mo. 'Di ba? Kunyari 6 meters lang mismo yung standard, di ba dito na binebenta na bakal is 6 meters. 6 meters tong span mo. So, kukulangin yun. So, kung continuous naman pala to, okay lang, no? Dudugtungan lang. Pero, pangit. So, gagawin nila, hatiin mo ng ganyan. So, puputol ka ng bakal. Tapos, lagay mo dyan, lagay mo dyan, lagay mo sa gilid. Ayan, parang ganun siya. Pero yun yung purpose natin sa intermediate beam, no? Para mas mapaliit mo yung slab. Then, ayun, kunyari, may additional ka ditong hollow blocks. Ako, pwedeng ganun ginagawa ko. Lagay mo dyan. Para yung intermediate beam, ipakarry mo ng CHB. Yan. So, kunyari, ayan, bago mo lang naalala, di ba, balik tayo dito. So, ang gusto ko mangyari is, di ba, maglalagay tayo sa part na to. Ayan, dito sa may gitna na yan. So, para hindi ka masakitan sa mata or parang hindi siya, kasi ganito, di ba, medyo magulo sa mata, masakit. Since per floor tayo mag-analyze, okay. So, punta ka ulit kay front view. Then, iselect mo lang tong floor na yan, yung second floor. Okay. So, tingin mo sa 3D ulit. Ayan, nakaselect na. Then, para makita natin, ito lang. Punta kayo dito kay view. Sa taas, view. Then, view selected. Ayan. Nakita na siya. Di ba? Ito na lang siya. So, hindi yun nawala, no? Mamaya, ibabalik natin yan. Then, tingin ka kay top view. Ayan. Parang framing plan na siya, di ba? Ayan na. Ito na nakikita natin. So, anong gusto natin gawin? Maglagay tayo sa gitna ng intermediate beam. So, gawin natin, mag-insert tayo ng node dito sa gitna ng dalawa na yan. So, select ko lang itong dalawa. Then, punta ka lang dito sa etong may plus. Ayan, insert node. Insert node. Okay. So, click mo to insert node. Tapos, gusto mong maglagay sa gitna. So, midpoint. Add midpoint. Click mo yan, then okay. Ayun. O, di ba? Nalagyan mo na. Tapos, ayun. Pwede mo na siyang i-connect. Add beam ka na lang. Then, connect mo. Di ba? Okay? Okay na. Then, pangalawa, ito. Kunyari, ito. Ayan. Gusto ko to. Ilagay yung beam na yan. Ilan nga to? Sabihin natin, this is 1 meter, di ba?
Ayan, 1 meter yan. So, pwede ka maglagay ng beam, ay ng node, or i-translate mo to, di ba? Pwede mo i-translate yan. So, punta ka na dito. Translational repeat, papunta kang x-axis. So, 1 meter. Ayan, click mo lang okay. O, di ba? Okay na siya. Yan. So, click mo tong 3D and makikita mo, di ba? So, kung gusto mo nang ibalik lahat, kita na yung lahat, click mo lang to. Ayan. Display whole structure. Ito. Yung button na yan. Pag-click mo dyan, o, di ba? Bumalik na siya sa dati. Tapos, ayan, ayan. Nandito na siya yung nilagay natin. Okay na, na-model na. May tanong, may tanong. Yan. So, gano'n na siya. Gano'n na siya kasimple, di ba gawin? Madali lang. So, ayan. Kunyari, ito na yung final structure mo na model mo na. So, okay ka na dito. Ito na yung framing plan mo, yung mga ano. Ito na mismo. So, okay ka na. Okay tayo dyan. So, next na pupuntahan natin is, punta kayo dito kay General. Ito, General. Click mo to. General. Ayan, General. Di ba? So, napindot na itong General. So, pag pindot mo ng General, click mo yung katabi niya, yung support. Ito, support. Ito, support. So, ngayon, maglalagay tayo ng support dito sa ilalim. Siyempre, dapat naka-support, may support yan. So, click mo lang dito sa right side, yung create. Sakit talaga ng aking singaw. Punta ka sa create, then, ayan. So, napakaraming support yan. Iba't iba na yan. Pero, wag na muna natin masyadong i-discuss yan. Gamitin lang natin is yung fix support. Yan, sa ilalim, fix. Then, click mo lang yung add. Yan. So, ito na siya. Then, pindutin mo to, support 2. Diba? Pindutin mo yan, support 2. So, pag pindot mo dyan, punta ka sa front view. Yan, diba? Punta ka sa front view. Then, mapapansin nyo, ano napansin nyo? Diba, naka-node cursor siya? Nag-automatic siya pag click mo dyan. Okay? Naka-node cursor siya. So, gagawin mo dito sa ilalim, i-highlight mo lang yung mga nodes dyan. Okay. Sa 3D, diba? Naka-highlight na siya. Then, click mo dito, assign to selected nodes. Tapos, assign. Then, yes. Ayan, nagkaroon ka na ng support. Diba? May support na siya. Ayan. Okay, so kung may support na, ayan, nagawa nyo na to, okay na tayo dyan. Sige, okay na tayo dyan. Next na pupuntahan nyo is, eto, si material. So, sa may baba lang, di ba, support, material. Punta kayo kay material. Ayan. So, sa material, ano bang material natin? Di ba lahat is concrete? Yan. So, pag i-click mo tong concrete sa right side, double-click mo yan. Oh, may makikita kayo. May default na mismo yan. Nakalagay dito. Compressive strength of concrete. Ayan, etc. Diba? So, iba yung gagamitin natin. Depende sa design criteria nyo. Diba? So, punta lang kayo sa create. Yan. Then, click nyo yung concrete. Dito. Okay na. So, pag na-click na yung concrete, type nyo lang _C. For example, nakalagay sa design criteria nyo is ang concrete compressive strength ay 21 MPa. So, lagay nyo lang C21. Di ba? Ayan. Then, next is ito. Ano tong modulus of elasticity? So, ito yung hindi ko na-discuss pala sa inyo, no? Sa pagkuha ng modulus of elasticity ng concrete, so may formula tayo dyan. So, ang formula natin is, ang formula natin,